Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Shout out nga pala kay Jason Bastasa, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Ibinunyag sa araw na ito na itong si Ja Morant ay patuloy pa ring malayo mula sa Memphis Grizzlies, na kung saan papasok nga ito sa isang counseling program mga kaibigan sa Florida, nang sa gayon i-address ang kanyang kasalukuyang issues. Ang young superstar ay naging headlines nga ngayon para sa lahat ng masasamang rason nitong nakaraan, matapos nga nitong nagpakita ng baril during sa Instagram livestream, maging sa kasalukuyang nailantad ngayon na imahe. At sa puntong ito ay naging malinaw lamang na ang parehong kampo nitong ni Ja Morant at ang Grizzlies ay focus nga ngayon sa young man mga kaibigan na bumalik sa dating track. Gayunpaman, tila tanaw nga ngayon na ang basketball ay kumuha ng backseat, habang itong si Ja Morant ay nakikitungo nga ngayon mula sa kanyang deep personal issues. Sa katunayan, ang ESPN NBA guro na si Mark G. Spears ay seryosong pinaghihinalaan na itong si Ja Morant ay tapos na ang season para sa Memphis. Na ayon pa nga sa detalye, marami ng araw ngayong masasamang bagay ang nangyari sa player na ito. Ang dasal nitong ni Spears mga kaibigan ay mahanap nitong ni Ja Morant ang sarili. Meron nga raw mga bagay na kanyang naririnig ngayon, ngunit hindi nga raw niya ito masabi sa podcast na ito. Ngunit siya ay umaasa na inaalagaan nitong ni Ja Morant ang kanyang sarili. Hindi nga raw ito nababahala sa ngayon patungkol sa kanyang basketball part, kundi ito ay nababahala patungkol sa kanyang human part. Para sa kanya, ang kanyang pananaw ngayon, itong si Ja Morant ay hindi na maglalaro sa natitirang season dahil matapos ang lahat ng pangyayari. Hindi nga raw ganoon kadaling ayusin ang lahat. Ang lahat ay alam na alam kung gaano nga ba kaseryoso ang kasalukuyang suliranin nitong ni Ja Morant. Marahil para sa mga iilang tao, ito ay katapusan na ng mundo para sa kanila. Ang tono sa pananalita nitong ni Spears mga kaibigan, naging malinaw lamang dito na siya lamang ay nababahala patungkol sa sitwasyon ngayon ng Grizzlies superstar. Maging hindi nga niya pinag-usapan mga kaibigan ang patungkol sa career nitong ni Ja Morant, dahil dito'y na-amplified nga niya na ang bagong disturbing information na lumabas patungkol sa imahe ay isang malaking kahihiyan mula sa kanyang identity. Isang bagay na ayaw i-broadcast ng ESPN mga kaibigan dahil hindi nga sila komportableng ilabas ito sa publiko. Sa ngayon, ang Memphis Grizzlies ay handang-handa na para sa kung anuman ang susunod na internal decision habang wala pa itong si Ja Morant kasama ang team. Sa panahong ang team ay napagtanungan mga kaibigan bago pa man ginanap ang laban nila kontra sa Dallas Mavericks kung kailan nga ba makakabalik itong si Ja Morant matapos ang 2 game suspension. Ang Grizzlies head coach na si Taylor Hinkins ay sinabing meron pa nga raw napakaraming internal dialogues na dapat gawin at halatang halata na meron ring mga bagay sa league level na kanilang kasalukuyang pinag-usapan ngayon. Itong si Ja Morant ay naging fully engaged sa prosesong ito at handang-handa kung anuman ang susunod na hatol matapos ang mga game suspension. Ang komentong ito ay nangangahulugan lamang na ang Grizzlies mga kaibigan ay naghihintay lamang kung ano nga ba ang official decision mula sa NBA na posibleng magiging parusa dito kay Ja Morant. Malaking posibilidad na ang liga ay gagawa ng napakalaking aksyon kasama ang team suspension na ito na ibinigay nila sa Memphis Star. Sa ngayon, wala pang anumang inilabas ang liga maging desisyon, ngunit naging malinaw sa ginawang update nitong ni Taylor Hinkins na itong si Ja Morant maging ang buong Grizzlies mga kaibigan ay engaged sa prosesong ito at sila ay handang-handang tanggapin kahit anumang parusa ang ibibigay nila dito kay Ja Morant. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Anong parusa kaya ang dapat ibigay ng NBA dito sa player na ito? Sa kabilang banda naman, ang Suns at ang Warriors ay maglalaro sa kanilang final time sa season ito mula sa isang laban mga kaibigan na natitiyak na isang win-win para sa Lakers. Ang mga bagay na kung saan nakatayo ang lahat, ang dalawang kupunan na ito ay nasa opposite side sa play-in picture sa ngayon. At ang 3-game losing streak
Bagaman mga kaibigan, ay ang makakapagbago sa kahit anumang dalawang team's fortune na ito. Mula sa kanilang matchup ngayon, ang Warriors ay pinabura ng 4 na puntos at dito'y naging malaking parte ang kanilang paglalaro sa bahay dahil ito'y nanatili pa ring naging misteryoso kung ano nga ba ang tinahak na daan ngayon ng Golden State. Sila ay naging 28-7 win-loss record sa bahay at naging 7-26 win-loss record naman mula sa kanilang road trip. Kung titignan, tagilid dito ang Phoenix Suns mga kaibigan na wala itong si Kevin Durant. Ang Suns ay nagsakripisyo sa kanilang depth at hindi nagkaroon ng superstar bilang isang kapalit. Ang naging resulta, sila ay nahiwalay ang sarili mula sa top seed at pwedeng bumagsak sa play-in spot dahil malabo na nga ngayon sa team ang race na makuha ang second or third seed. Ang naging interesado habang hindi pa huli ang lahat na sila ay mapapabilang sa play-in race. Ang team na ito ay tanging 2 games above lamang mula sa Clippers at 2.5 games ahead mula sa Golden State Warriors. At sa contest na ito ay pabor at napakahirap lagpasan ang Golden State Warriors dahil halos sa kanilang natitirang laban ay gagawin sa home court. Kung ang Suns ay hindi man nila magawang matalo ang Warriors at matalo muli para sa kanilang susunod na laban kontra sa Milwaukee Bucks, ang mga bagay ay magiging peligro para sa kanila. Ito ay napaka-importanting laban para sa parehong panig dahil ang Suns ay iniiwasan na nga ngayon ang madulas kung sila ay magtatapos sa play-in tournament na wala pa itong si Kevin Durant dahil ibinalita na nga nitong nakaraang araw mga kaibigan na ang Los Angeles Lakers ay malapit nang makakabalik itong si LeBron. Isang bagay na ayon sa mga NBA analyst na kung sakaling kompleto lamang ang Lakers na ito, sila ay delikado laban sa kahit anumang kupunan sa Western Conference. Idagdag mo pa na pumapabor ang lahat sa Lakers dahil matatagalan pang makabalik itong si Kevin Durant. Habang ang Golden State Warriors naman ay hindi na kayang ma-afford mga kaibigan ang makaharap ang Los Angeles Lakers sa play-in tournament na kung saan dati na nga silang hindi nakalusot sa team na ito at kasalukuyan nga silang tinatalo sa regular season games na wala itong si LeBron. Anong masasabi nyo mga kaibigan sa pag-asa ngayon ng Los Angeles Lakers? Sa laban nga nila ngayon, sinibak ng Golden State Warriors ang Phoenix Suns. Sa kabila sa maiinit na paglalaro nitong ni Devin Booker na mayroong 32 points, 4 rebounds at mayroong 2 steals sa loob ng 35.15 minutes na paglalaro habang dumagdag itong si DeAndre Ayton ng 27 points na mayroong 12 rebounds para sa Phoenix Suns na wala itong si Kevin Durant. At dito'y naging malinaw na hindi nga nila kinaya ang init ng Golden State Warriors sa pangunguna sa mga players na sina Jordan Poole na mayroong 20 points at nanguna sa puntos itong si Klay Thompson na mayroong 38 points, 5 rebounds, na mayroong 1 steal at 1 block, habang itong si Stephen Curry ay pinasaya ang crowd mga kaibigan mula sa kanyang naging performance ngayon. Curry, it somehow got back to him. Pocket pass to Looney. Just constant motion to get behind the three-point line. And step no. Na nakapagtala nga ito ng 23 points, 7 rebounds na mayroong 5 assists. Nangyari rin sa laban na nagkainitan itong si Jamichael Green at Damian Lee. And out Jamichael Green. So you see a little pushing, and then Damian Lee. Don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told.